So, good day sir, good day classmate. So, our report is continuation lang ng group 3. So, umpisan ko sa physical system. So, physical system, dito na nag-undergo si manual system. So, ayon dito, may tatlong reason. So, yung una is yung visual training aid. Pangalawa is flowchart. Pangatlo is fundamental component. Sa visual aid o sa pang-una, visual training aid, doon na nagbibigay sila ng visual material program na kung saan para mas maintindihan ng mga employee o ng mga trainee yung magiging concept ng isang business. So, sa pangalawa is flowchart. Sa flowchart naman, doon naman ini-explain ng leader o ng manager kung ano ba yung magiging flow ng isang business. Tsaka, yung flowchart kasi doon, isa rin yun sa pinaka very important key na kung saan namamotivate yung isang employee and then para ma-achieve nila yung objectives nila. So, pangatlo is fundamental component. Sa fundamental components naman, doon na papasok yung innovation ng isang business na hindi lang with the help of manual system, with the help of technology na rin para ma-achieve nila yung innovations na gusto nila. Then, first, manual system. From the word manual, which means mano-mano. So, kung ngayon na nga, Generation Z na ngayon, di ba? So, modernization. So, technology na yung ginagamit natin para makapag-release ng mga products, ng mga bagong innovations natin para sa business natin. Pero, dito sa manual system, di ba tayo, noon, traditionalist, boomers, and Generation X, gumagamit sila dati ng manual system nung nagde-negosyo sila, which is para kumita at para makapag-release ng products. So, next is sales order processing. Dito naman dumadaan yung mga order, kumbaga iniisip muna ng mga manufacturer yung sa alam nilang tatatak sa masa, yung product. Like for example, sa McDo. Bago sila mag-release ng product, nagsusurvey muna sila para malaman nila kung ano ba yung swak sa masa. Like yung sa Sunday nga, kasi I've experienced na may nag-survey sa akin. Nag-survey sila kung ano ba yung pwedeng mai-release na Sunday. So, tinikman ko, 3 product siya, tinikman ko siya, and then, meron sa akin na parang pinakaayaw ko. And then, meron din sa akin na parang gustong-gusto ko na i-release nila. And then, as far as I know, kung ano yung may pinakamataas na vote dun sa na-survey nila, yun yung ilalabas nila. So, yun na nga. Dito na tayo sa sales department. Sa sales department naman, dito naman papasok kung yung product is, maganda ba yung kwalidad, kung pasok ba sa standard ng sales department, sa sales department. So, sa credit department approval naman, dito naman papasok yung product is kung tama ba na i-approve nila, kung tama ba na ilabas nila sa publiko. So, sa warehouse procedure, dito naman papasok yung mga supplies. Sa warehouse procedure kasi, nandun lahat ng mga supplies, lahat ng mga ingredients, like, di ba, sa company. Hindi lang naman iisang company meron, hindi lang naman isang business meron. May mga branches din sila. Kumbaga may main company, and then may mga company na parang dugtong-dugtong, parang mga sanga-sanga. Kumbaga, dito sila kukuha sa warehouse procedure. Kumbaga, may isang main warehouse procedure para i-supply yung mga pangangailangan ng mga branches na yun. And then, through the use of shipping department, sila yung magta-transport ng mga supplies o yung mga pangangailangan ng isang business. So, next is the billing department. So, the billing department, ito na yung tamang paglagay ng price sa isang produkto o yung tinatawag na SRP o Suggest Retail Price. Like, for example, so napanood natin Top Secret Billionaire. Di ba si Top, nagbigay siya ng presyo sa product niya. Yung presyo na binigay niya is 80 pesos or 80 baht. Not 80 pesos pala, 80 baht. Which is, hindi convenient yung presyo na binigay niya. Kumbaga, dapat kasi, bago ka magbigay ng price, dapat convenient sa product o convenient sa business na inanuhan mo. So, next is accounts receivable, inventory control, and general ledger. So, ito naman yung document na mga ginastos o mga kita. Kumbaga, dito kasi parang nililiquidate o dinodocue lahat ng inilabas ng isang company. Tsaka, dito, pasok kasi dito yung pagbabayad ng tax, pagpapasweldo sa mga employee, at pagbabayad sa mga suppliers. Next is
sales return procedures. Ito na yung tinatawag na once na magkaroon ka na ng kita sa isang business, iaatupagin mo na yung self-interest mo. Kumbaga, kaya nga may procedures sa sales return kasi upang kahit gumastos ka ng malaki, kung alam mo na kumikita yung product mo. So gayon is mababalance yung financial sa business mo. So, next is receiving department. So, sa receiving department naman, ito na yung nililista na yung mga kita, lahat na nabenta ng produkto, kung tumaas ba o kung bumaba. Kung bumaba, syempre, of course, nag-iisip ka ng mga strategies, kahit anong strategies para mas ma-improve pa yung product mo. Eh, kung tumaas naman, or kung kumita naman yung product na inilabas mo, of course, syempre, mag-iisip ko pa ng another strategy para mas magupa yung business mo. Next is sales department. Ito na yung once na maganda yung balik sa'yo ng pera mula sa business mo, gagawa ka pa ulit ng another na product para parang kumbaga nagiging multitask ka, hindi ka lang sa isang product nakatutok, kundi gagawa ka pa ng another. Tsaka meron ka dapat strategic plan. Hindi dapat nakafocus sa isang bagay, dapat palawakin mo yun. Parang sa 7-Eleven, parang ganun. Hindi lang sila nakafocus sa isa, parang may mga branches pa sila. Like sa mga franchising na McDo, mga fast food, ganun. Sa processing the credit memo, hindi ko siya masyadong alam, pero as far as I know, sa processing the credit memo, bago ka ng business, bago ka pa makapagtayo, syempre, kailangan may mga permit ka, like sa barangay, sa mga hindi ko na alam, basta yun, etc. Sa cash receipt procedure, di ko rin siya ganong kaalam, pero pasok dito si payroll. Kumbaga yung pagpapasahod o yung sa payslip. Sa payslip kasi doon detalyado sa payslip kung bakit ayan lang sinahod mo, bakit ganito kalaking sinahod mo. Kumbaga nakalagay doon kung ano yung mga sinahod mo o kung ano yung mga hindi mo nasahod. So, yun lang. So, yung report ko is continuous lang nung report ni Jenny. Yung akin is yung mail room. Dito dinadala yung payments and remittance ng isang customer. Which is, yung cashier, dinadala niya yung mga checks sa cashier department. Tapos yung remittance is dinadala sa AR department. Next naman is yung cashier receipt. Ito naman, nire-record ng cashier yung checks sa cashier receipt journal na dadalhin sa bank. Then yung pag after niya dalhin doon, kailangan niyo ng proof. Which is maglalabas siya ng deposit slip na yun yung dadalhin sa bank. And then the next is account receivable. Sa accounts receivable naman, dito binabayaran yung balances na kailangan bayaran ng isang customer. Then, they prepare summary ng changes sa account balances para mapakita dun sa customer and dadalhin niya sa General Ledger Department. Then, the next is General Ledger Department. Yung General Ledger Department, nandito naman yung General Ledger Clerk na nagre-check nung information about sa summary ng cash receipt at AR department na ipopost niya after sa control accounts. Yung controller's office naman, 'di ba, yung cash is a liquid asset which is important. Kaya kailangan i-manage nila ng maayos kasi importante yung cash. Dito magpo-provide sila ulit ng deposit slip na ibabalik sa bank. Next is concluding remarks. Yung concluding remarks naman, meron siyang 2 points of observation. Yung una is, first, notice how manual systems generate a great deal of hard copy paper documents. The second is, for purposes of internal control, many functions such as the billing, AR, inventory control, cash receipt, and the general ledger are located in physically separated departments. And then the next is computer-based accounting system. Sa computer-based accounting system naman,
meron tong dalawang definition. Yung una is sa automation. Automation, dito ginagamit yung technology para ma-improve yung efficiency and effectiveness ng isang task. Sa pamamagitan din ng automation, ito yung kapalit siya ng traditional or manual process. Then sa sunod naman nun is yung re-engineering. Yung re-engineering naman, objective naman niya na ma-improve yung operational performance at ma-reduce yung cost sa pamamagitan ng pag-eliminate. Pag-eliminate o pagtanggal ng mga task na hindi naman ganun ka-importante. Tapos, sunod, automating sales order process with batch technology. Dito merong chart na nagpapakita ng automating sales order processing. Yung arrows represented siya ng relationship between key data and master file. Tapos yung three fields represented naman niya yung sales order number, account number, and inventory number. Yung sales order number, primary key. Kasi, na-identify niya yung bawat isang file. Which is, yung dalawang file, number, account number, and inventory number, secondary keys lang sila. Kasi, depende lang sa dalawang yun, yung gagamitin para sa ma-identify your sales order record. Compared sa primary key na each record talaga yung kailangan niya i-identify. And the last is sales department. Sa sales department naman, dito nire-record ng sales clerk yung mga order ng isang customer na kailangan niya din ng multiple copies para ibigay dun sa pag-orderan. That's all. Thank you. Credit Department Approval. When credit is approved, the sales department releases copies of the sales order to the billing, warehouse, and shipping department. Ibig sabihin nito, sila yung mga namamahala sa mga gustong mag-credit if wala kang cash on hand or may credit card. Sila yung mga nag-a-approve sa mga customer na gustong mangutang. Ina-approve nila yun if papautahin ka ba nila o hindi. And warehouse procedure. Next, the warehouse clerk receives the stock releases copy of the sales order and uses this to pick the goods. Ibig sabihin naman nito, ito naman yung mga nakatoka sa releasing of product. And the shipping department, upon receipt of the return slip, the clerk prepares a credit memo. Ibig sabihin nito, distribution of the product to the customer upon the order from the receipt na natanggap ng shipping department. Ibig sabihin, sila na yung mga nagdi-distribute sa mga customer na mga in-order sa kanila na product. And keystroke, the automated element of the system begins with the arrival of batches of shipping notices from the shipping department. Ibig sabihin naman nito, automation of the order, for example, sa mga fast food like Jollibee, McDo, yung mga nasa counter, automatic na natatanggap ng mga IT department yung mga order, kaya natatrack yung sales ng isang company. And edit run. Periodically, the sales order system is executed. Depending on transaction volume and the need for current information, this could be a single end-of-day task of performed several times per day. Ibig sabihin naman nito, ito yung nag-e-edit o nag-aayos ng mga errors o yung mga mali na ginagawa. Tulad na lamang din siya sa keystroke. Yung kapag may mali na ipasok or nailagay, inaayos ng edit run. Sila yung mga nag-e-edit para may ayos yung mga mali. And update procedure. The system generates a number of management reports including sales summaries, inventory status reports, transaction listing, journal voucher listing, and budget and performance reports. Ito naman yung nag-update kung nagme-maintain ba o may nagbabago. Halimbawa na lang yung sa budget. Yun, di ba? In-update niya yung budget kung tataas ba yung magiging budget or bababa yung mga magiging gastusin.
And sa performance report, kailangan nila-update yung mga performance reports para malaman natin kung ginagawa ba ng isang employee yung task na binigay sa kanya. Reengineering sales order processing with real-time technology, interactive computer terminals, replace many of the manual procedures and physical documents of the previous system. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, ito yung mga online sites which is using of the real-time technology, doon tayo mo order, then doon din kakaroon ng transaction process and sales procedures. Under real-time processing, sales clerks receiving orders from customer process each transaction separately as it received. Ibig sabihin nito, nagkakontain ito ng mga file or information ng isang customer para malaman yung credit status nito. At para may process ng sales clerk yung mga transaction na natanggap nito, 'di ba? Yun nga sa real-time technology, 'di ba? Gumagamit tayo ng mga online sites kapag nag-order tayo ngayon ng mga product. And dito naman sa sales procedure, ipaprocess dito yung mga product na in-order natin para malaman ba kung natatanggap ng isang customer or natanggap na ng isang customer yung product na in-order sa kanila. Re-engineering using the internet. Doing business on the internet. Thousands of organizations worldwide are establishing home pages on the internet to promote their products and solicit sales. For example, yung mga online seller, nagbebenta sila ng product through online para kumita. Bali, ito yung ginagawa nilang strategy o way para ma-promote yung negosyo nila and kumita. Control consideration for computer-based system. The remainder of these sections look at the relationship between the internal control under alternative processing technologies. It is to identify the nature of new exposures and gain some insight into their ramification. Authorization. Ibig sabihin, ang mga namamahala at accountant ay kailangang maging concerned sa mga desisyon na nakaprogram sa computer tungkol sa mga rules at matingnan ang kalidad ng datos na ginamit sa pagpapasya. Next, segregation of duties. Kumbaga, yung mga ginawa nilang file, yung isa-isa nilang ginawang file, ikinocompile na lang nila ito sa computer program para pagsamasamahin. Supervision. Ito yung siya yung may access ng ng mails na may kinalaman sa pera o siya lang yung pwedeng mag-check ng mails, remittance o ganun. Kasi kung unauthorized person yung mag-check nun, maaaring mag-cause ito ng pandaraya o fraud. Access control. Ito naman, yun nga, sabi ko nga, kung unauthorized person yung mag-check ng mga mails na may kinalaman sa pera, maaaring magkaroon ito ng fraud or masamang hangarin sa ibang empleyado. Accounting records. Digital journals and ledgers. Ito yung batayan sa pag-uulat o report sa mga financial and sa mga decision making. Siya yung report, parang master file. File backup. Ito naman, halimbawa kung may mga nangyaring anomalya, nawala ng data, nabura yung data, ang accountant ay dapat magpatunay na itong mga pamamaraan na ito ay tama at naayon sa general ledger files. Independent verification. Independent verification, ito naman yung mga naburang files. Halimbawa naburang files, ibinabalik nito ang mga nabura at ginagawa ng summaries ang mga reports. PC-based accounting system. Ang strategy na ito ay nagbibigay daan sa software vendor na gumawa sa mababang gastos
at error-free standard na produkto. PC control issues. Segregation of duties. Ayun nga, sabi ko nga, sa pagko-compile ng files, nagkakaroon siya ng issues kasi sa dinami-dami ng files na di mo na alam kung parang magiging rumble siya. So, kailangan ng files na kung saan ito nakapaloob ay dun lang. Access control. Yun nga, ginagawa nito yung parang binibigyan ng nagkakaroon nito ng security password na kung sino lang yung pwedeng maka-access sa file. Ayun. Accounting records. Kasi minsan nabubura ng di sinasadya yung files or sinadya. So, mahirap itong ibalik. So, kailangan may backup files na kailangang nakareserba para maiwasan ito. That's all. Thank you.